Kamakailan lang ay nagsilabasan sa Cebu City ang napakaraming mga cobras. Hindi lang ito cobra, kundi king cobra ang lumalabas. Ano nga bang mga sinyalis meron kapag lalabas galing sa kanilang lungga ang mga ahas na ito? Mamaya atin yan tatalakayin at atin muna panoorin ang bidyong ito kuha ng ating mga tagaulat sa Cebu. Ikinababahala ng ilang mga residente sa probinsya ng Cebu ang paglabas sa lungga ng mga king cobra batay sa mga post sa social media. Maigpit naman ang bilin ng mga eksperto na pinagbabawal ang pagpatay sa mga ahas. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Sa San Fernando, guys. Tanawa ninyo, guys. Grabe, king cobra talaga yan. Pasay ni siya ako sa kasawa, guys. Kasawa, guys. Makita ang yung nani, guys. Ang pag-upload ng mga video sa social media ng mga nakikita o nahuhuling mga king cobra sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Cebu na kinatatakutan ng mga residente. Paliwanag ng Department of Environment and Natural Resources Region 7, isa sa mga posibleng dahilan ng paglabas sa lungga ng mga cobra ngayon ay dahil sa kanilang mating season mula buwan ng Enero hanggang Abril. Okay, so tama yan na dahil sa mating season, itong magpaparami sila, ay lalabas sila para makapag-talik or mate sa labas ng kanilang lungga. Pero, meron akong na-research tungkol dito kasi itong mga ahas ay naninirahan yan sa ilalim ng lupa hanggang 7 meters yan ang mga nila lungga, yung kanilang mga ginawang butas, at minsan doon sila sa mga natural cavern, sa mga cave na mga malalim para hindi sila maisturbo. Ngayon lumalabas ang mga yan hindi lang sa pagmimate kapag naisturbo sila sa loob, sa ilalim ng kanilang lungga, underground. Isa na diyan noong lumindol ng napakalakas dito sa Pilipinas ay ganun din ang nangyari. Bago lilindol o bago dumating yung lindol ay magsilabasan yung mga hayop na yan. Kasi napakasensitive ng mga ahas. Yung kanilang ang gamit nila ay hindi mata kundi yung sensors nila sa pagtingin o paghanap ng kanilang makain. Yung sensors nila ang gamit. Kaya napakasensitive ng ahas kapag mayroon ng mga tremors or itong parang ng lindol, itong pagbabadya ng lindol ay magsilabasan ang mga yan. Kasi alam nila na delikado sila sa ilalim ng lupa. So yan ang pangalawang dahilan, hindi lang mating. Okay, hindi kasi nabanggit dito. Okay, pakinggan natin tong taga DENR. Rest assured, meron tayong anti-venom. I think doctors, experts, even in municipalities, know how to handle those first aid maybe before sila madala dito sa Cebu City. Ayon sa mga eksperto, mas mainam na dumistansya agad kung may makitang ahas o kobra at agad ipagbigay alam ito sa mga eksperto para mailayo sa publiko. Okay, so hindi ka kasi makadistansya dyan. Kasi ang mga cobra ay camouflage yan. Hindi yan titigil sa lugar na hindi sila camouflage. Kaya nga naaapakan yan sila. Kaya paano ka didistansya, hindi mo nakikita. Kasi camouflage nga yan. Ngayon, kung nasa loob ng bahay natin yan, kapag meron tayong pusa or aso, yun, mapansin natin na kinakahol ng aso or yung pusa ay mayroong kinakarati or kinukungfu. Kaya ang ahas talaga, ako ay expose ako sa mga ahas noon kasi meron akong farm. Hindi mo talaga yan makikita hanggat hindi kumikilos. Kapag kumikilos siya, diyan mo lang mamalayan na merong ahas. At kapag steady siya, hindi mo talaga makikita. Kaya ay matutuklaw. Dito sa hulihang parte ng video ay merong natuklaw na magsasaka sa Cebu pa rin dahil sa paglabasan ng mga ahas na ito. Ngayon, sinasabi nila na huwag patayin pero yung ahas pinapatay lahat ng tao na nasa harapan nila. Kinakagat. Kaya ano bang importante, ang ahas o ang buhay ng tao? Patuloy natin panoorin ang ulat
Bala din ng DENR, ipinagbabawal ang pagpatay sa mga ahas, lalo na't nakasaad ito sa batas na RA 9147 na nagbibigay proteksyon sa wildlife resources. Nako, ito yung pangit na batas. Bawal magpatay ng ahas kapag atin sila nakita na nasa kanilang teritoryo. Ibig sabihin, kapag nasa habitat ang ahas sa kanilang lungga o sa kanilang habitat na tinatawag, yun ang pwedeng hindi natin sila patayin. Pero kapag nasa kama mo yan, nasa loob ng CR mo, anong gagawin mo, di ba? Hayaan mo ba na magtago lang yan sa loob ng bahay mo hanggang lahat kayo ay matuklaw paggabi? Gumagapang kasi yan paggabi, nocturnal. Ayan mga katiyats, pabor ba kayo diyan sa batas na yan na huwag patayin ang kobra? Tapos papatayin kayo ng kobra ng kagat. Ito yung isang sa Cebu na kagat. Yan ang mahirap sa mga batas na yan kasi ang gumagawa ng batas ay hindi mga farmers. Ang mga farmers kapag nakita yan, pinapatay talaga yan. Kasi araw-araw sila nandun sa bundok, baka isang araw ay maapakan nila yan, kakagat talaga yan. At kahit sa Biblia, sinasabi na ang ahas ay yan, kampo ng demonyo. Kaya yung mga nagsasabi na huwag patayin, yun kasi ay wala sila sa bundok. Kapag nasa bundok ka, patayin mo talaga yan. Ako 2 beses na ako na naka-encounter ng cobra, kakagat talaga siya. Kaya wala akong magawa. Patay siya. Yung pangalawa ko naman, ako talaga ang inaatake ng cobra sa farm ko kasi nanganganak, nangingitlog. Malayong malayo lang siya, kitang-kita ko, mabilis ang atake sa akin. Mabilis ang kanyang takbo ng cobra. Akala ko nga kung anong niyan, bakit na ako ang sinisintro, nangingitlog pala. Ngayon, awa ng Diyos ay naunahan ko, talagang papatayin ka ng king cobra. Kapag nanganganak yan, nangingitlog, at naapakan mo, at kapag nasa harap ka niya, kapag malapit ka, kagatin ka talaga. Ngayon, ano ba yung batas na yan? Dapat huwag patayin kung nasa nasa zoo, nasa kanyang tahanan. Pero kapag nasa bahay mo na, diskresyon mo na yon. Kung patayin mo o gusto mo na siya ang papatay sa iyo. Hindi basta-basta ang cobra kasi kahit hawakan mo lang yan, kahit patay na yan tapos magalusan ka ng kanyang pangil, patay ka pa rin. Kaya delikado ang hayop na ito. Mas delikado yan kaysa buhaya. Mabuti pa sabihin ang buhaya wag patayin. Pero kapag king cobra, nako, masyado kasi tayong sa western na mga conservation about nature. Merong pinipili na mga hayop na dapat mabuhay, katulad ng ibon. Ang ibon ay napaka-useful na hayop kasi sila yung gumagawa ng gumagawa ng forest. Kasi dahil diyan sa kanilang ebak or tae, sa pagdumi nila ay nagkalat ang mga seeds, nagiging seedlings, kaya tumutubo ang mga wild plants. Yan ay dahil sa kinakain ng mga ibon. Ngayon itong ahas, iba talaga yan para sa akin. Dapat baguhin ang batas na yan. Kasi dito, kawawang farmer ito, patayo, kinagat ng cobra sa Cebu. Kahapon, isang lalaki sa barangay Babayungan sa bayan ng Dalaget ang natagpo ang patay Sa Cebu. sa damuhan. Sa Cebu pa rin yan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP, unang hinanap ng pamilya ang lalaki matapos itong hindi umuwi. Ayan klarong-klaro yung 2 kagat ng pangil. Ano pa ba yan? Kapag ganyan na mayroong 2 tusok, pangil na yan ng ahas o cobra. Ngayon, ano bang importante, ang cobra ba o ahas? O tao? O buhay ng tao? O buhay ng inyong anak? O buhay ng inyong hayop? Kasi dito sa dulo ng video, makikita nyo mayroon namang baka. Baka na naman ang kinagat ng cobra. At namatay ang baka. Ngayon, ano bang mahalaga? Yung cobra ba na yan o yung baka?
Kaya medyo kagaguhan yung ano na yan na hindi patayin. Huwag patayin ang cobra kapag nasa zoo, kapag nasa safe na siya na lugar. Pero kapag nasa puder mo yan, ahas kasi yan. Kaya nga ang ahas ay traidor. Hindi yan katulad ng pusa o aso na namamanso mo. Ang ahas ay ahas. Kaya anytime kagatin ganyan. Ngayon, yung mga gumagawa niyan sa kongreso ng ano diyan, yung batas sa cobra, ay dapat baguhin nila kasi hindi naman sila pumupunta ng bundok, hindi sila makakagat. Kaya hindi nila binago yan. Conservation sila. Paano kung dadami ang cobra? Patay ang mga tao diyan. Ang tanging maidulot lang ng cobra sa kalikasan ay ang pagkontrol nila ng mga daga. Daga kasi ang kinakain nila, kaya hindi dadami ang daga kapag maraming cobra. Ngayon, ang mga daga ay tumatakbo na sa kabahayan. Nagtatago na ang mga cobra sa kabahayan. Kaya ang mga cobra, amigdat ang mga daga ay nagtatago na sa kabahayan, kaya hinahabol yan ng mga cobra. Kaya nakarating ang mga cobra sa ating kabahayan dahil sa mga daga. Ang daga ay talagang peste yan. Pero hindi mapanganib ang daga. Kasi dumudumi lang yan at yung mga ano natin leftover sa kusina kinakain, pati yung mga damit natin ginangat-ngat. Pero hindi sila pumapatay ng tao ang daga. Mabuti pa sabihin huwag patayin ang daga. Pero itong cobra, 2 beses na ako muntik mamatay dito na hayop na ito. Kaya traidor talaga ang hayop na yan. At umaatake yan. Hindi totoo na hindi yan aatake. Kapag nangingitlog yan, hahabulin ka talaga kahit malayo ka. Kita sa hita ng bangkay ng lalaki na tila may kagat ito ng hayop. Pero hindi pa matukoy kung kagat ito ng ahas o ng iba pa. Our Provincial Director, Police Colonel Percival Sorilla, has directed na i-undergo og autopsy ang cadaver so that it would be scientific ang ating our approach on the matter. So from there, once the autopsy result will be given, that would be the basis kung bite ba to siya or naila other health issues nga involved atong incident. Isang baby king cobra ang nahuli sa bayan ng Argao, Cebu. Ito sa Cebu naman ito. Lahat kasi itong nasa video, mga cobras na nagsilabasan sa Cebu, sunod-sunod, nakaraang buwan hanggang sa buwan na ngayon, ay nagsilabasan sila. Kaya merong signs na disturb ang ilalim ng lupa ng Cebu. Ibig sabihin merong mga tremors o merong umaano siya, itong nagbabala ng earthquake. Ganyan yung nangyari sa Thailand noon nung nagkaroon ng malakas na lindol. Sa Thailand, naalala nyo ba yon? Nagsilabasan ng napakaraming ahas at ang mga elepante sa Thailand ay nagtatakbuhan sa bundok. Kaya yan ay isang mga sinyalis o signals ng darating na lindol o sakuna. Kaya hindi basta-basta sabihin lang na mating, nagme-mate ang mga ahas. Okay, yan ay nagbabadya, signs na natural bigay ng ahas. Ayon sa mga residente, 2 baka at 1 kambing na ang natuklaw at napatay ng naturang ahas. Agad naman itong itinurn over sa Cebu Zoo. Napakalamang isa itong babae. Ayan, di ba sabi ko sa inyo, ano bang mahalaga, yung baka nyo at kambing o itong walang kakwenta-kwentang hayop na yan? At kapag nilapitan mo, kagatin ka niyan. Ngayon kung mga anak yan dyan, sa inyong lugar dyan sa rancho nyo, ay lalong dadami yan. Ipaggabi, pag uwi mo, baka maapakan mo pa yan. Patay ka dyan, di ba? Kaya dapat hinahunting ng mga hayop na yan. Wala na namang daga ngayon sa bundok, wala nang daga. Tumatakbo na lahat ng daga sa kabahayan. Kaya ang mga ito, ang kinakain nito ay hindi na mga daga. Ibang klaseng mga hayop na, katulad ng mga lizards. At kahit na kauri nila, mga ahas, kinakain din nila. Kasi ahas nga yan, traidor na mga hayop yan. Walang utak yan.
Hindi yan tumitingin kung may amo siya o ano. Hindi mo siya pwedeng gawing pet. Talagang kagatin ka niyan. At huli na ang pagsisisi. Kaya yung batas na yan na huwag patayin, hindi ako pabor dyan. Huwag lang yan patayin kapag in captivity or nasa lungga niya kapag tayo ang aatake. Pero kapag inatake na tayo sa bahay niyan, ano, gawin niyo bang pet yan? Yung mga nakikita natin sa YouTube na nanguhuli, nabalitaan nyo, mayroong namamatay kasi nagpapasikat na mga king cobra, ano daw sila. And then turnover sa zoo, and then pagdating sa zoo, dumadami, ang iba niyan nakawala. Kaya pumapasok sa kabahayan at nangagat ng mga tao. Kaya perwisyo talaga, delikado. Silent assassin yan eh. Napakakamandag. Kaya nga, cobra, ahas, traidor na hayop. Tinataya ring nasa 3 hanggang 4 na buwan na ang tanda nito. Natumban siguro to, naipit mo to ni Paak. Isang king cobra rin ang nahuli sa barangay Taptap noong Setyembre 23. Sa parehong buwan, isa namang Philippine Cobra ang itinurn over din sa zoo. Dahil rito, nangangailangan ngayon ang Cebu Zoo ng karagdagang paglalagyan ng mga ahas nang matuklaw ang isang zookeeper ng isang ligaw na kubra sa loob mismo ng zoo. Kinuha pa sa isla ng Camiguin ang antivenom na itinurok sa kanya. Nako, ito yung napaka-problema kasi ang mga antivenom natin ngayon sa mga hospitals ay ano lang, itong kukunti lang. Kaya tingnan nyo, from Cebu, kumuha sa Camiguin ang layo-layo, patay na yung tao. Kasi kung king cobra yan, mabilis kumalat ang kamandag niyan sa utak. Siguro, wala na yun. Pagdating ng antivenom, wala na, matigas na. Kaya, yung sabi na wag patayin ang cobra, ay nako, kayo na nga ang mag-comment, mga ka-good news, kung ano ang dyan, stand sa ganyan na batas. Ayon kay Rinaldo Iray, Biodiversity Wildlife Management Specialist ng DNR7, posibleng may nagdala na mga kubra rito sa Cebu mula sa ibang bansa. Maaaring nakawala ang mga ito, kaya dumami na sa probinsya. Species list. Malaki yung impact nito sa natitirang population ng mga ahas. Kung ikaw ang malagay sa ganitong sitwasyon, ano nga ba ang dapat gawin? Okay, ito si Kuya Kim tungkol sa kanyang kaalaman sa Kim Cobra. Okay, ito yung mga dapat gawin daw kapag masalubong natin o ma-encounter ang mga Kim Cobra na yan. So, Kuya Kim. Madalas umaatake ang mga ahas kapag sila'y natatakot. Kung may makitang ahas, huwag magpanik, huwag tumakbo at huwag munang kumilos. Baka kasi isipin nila na sudden movements ay banta o pag-atake. Magdahan-dahang lumayo sa ahas at humingi ng tulong. Ayan. So, kapag nasa harapan mo ang cobra, ay manigas ka lang, huwag kang kumilos. Statue ka lang, estatwa. Okay, kasi kapag kikilos ka at nasa distansya ka ng 2 meters, 2 meters kasi ang distance niyan, kagatin ka na niyan. Tuklawin ka. Kaya yan, tigas ka lang, statue, okay, wag ka kumilos. And then kapag hindi na siya strike form, yung hindi siya nakakuil, saka ka dahan-dahan. Wag na dahan-dahan, takbo ka na kaagad ng mabilis. Lumukso ka, lumundag. Ganyan, kapag hindi na siya nakakuil, yung naka-ready to strike, kapag action na siya paggapang, dyan ka na tumakbo. Pero kapag naka-coil yan, naka-trigger yan, ready to strike. Okay, Kuya Kim, balik muli. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24. Alright, salamat Kuya Kim sa inyong kaalaman. At hanggang sa muli, mga ka-good news, ako'y magpaalam na. Maraming salamat.